Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa Aries sign with the fire elements. Lola Baby nagpapakilala. Bigyan ko kayo ng reading sa mga natitirang araw, linggo ng July. General po ito, hindi po ito personal. If you want a private reading, feel free to email Lola Baby. Okay? So, tingnan natin yung inyong tinatawag past, present, and future. Okay? So, gagamit po tayo ng energy at babasahin ng ating tinatawag na tarot cards. Okay? Your first energy, confidence is your key to success. Diba? Okay? So, nakikita ko naman sa inyo. Ayan, meron titong new moon in Leo. It's like a new partnership, a new opportunities, a new job, diba? A new work, a new love, romance. Whatever is this, ibig sabihin nito, yung tinatanggap na hindi ninyo, okay? Nakikita ko sa inyo, hindi nyo ito pinalalampas, diba? Okay? You take, it's like tinatawag, yan, sunggab na, hanggat ito'y bukas, diba? Yan. Hanggat ito is available, susunggaban nyo, okay? Kaya dito kita mo, it's like you're a lion, diba? So, tingnan natin, ha? Saan ito? Ano ang nagbubukas sa inyong magandang kapalaran, magandang trabaho, opportunities, new doors, maybe a love relationship? Ay, ayan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, maybe a job, okay? It's like sabihin, ay, gusto mag-aare, ay, ano gahuyaan, di ba? Yan ang nakikita kayo dito. It's, yan o, kita, it's like tinatawag, ito ang magbibigay sa iyo ng tinatawag na, a chance, opportunity para kumita ka. Diba? Yan o. Diba? Kita mo naman o. Nakikita ko for some of you is tinatawag dito. It's like napugrot ka na. Diba? It's like tinatawag na, okay, alam mo ang buhay, ang takbo ng buhay. Diba? It's about you are full of experience. Nakikita dito, masaya-masaya ka. Diba? Pagka binibigyan ka ng break, especially when it comes to materials or money. Diba yan o? Ibig sabihin nito, kahit ikaw is yung tinatawag na you are a person with a lot of experience. Diba? Yan o. Kumbaga dito, yan o. It's like, ay gusto mag-aare. May bago din yung trabaho. Gusto mo? Yan o. Yan, whatever is this, whatever kinds of relationship na nagbubukas sa inyo. Ibig sabihin nito, nakikita yung inyong tinatawag enthusiasm, di ba? You're very, very enthusiastic, di ba? Enthusiasm, oh, kita mo. Napakalaki ng inyo, napakataas ng inyong energy, di ba? Kumbaga dito, abay, akin na yan, ako, kaya ko yan, di ba? Yan, oh. Sa, nasaan yung inyong tinatawag na your second energy. Tingnan natin, ha? Para sa mga Aries. Yan, ha? Hindi niya ito pinalalampas. Agad-agad. Sige, alam ko yan, kaya ko yan. Yan, o, kita ninyo. Confidence. Yan, o. Kita ninyo, napakataas ng inyong confidence, di ba? Ngayon, ayaw niyo palampasin itong mga pagkakataon na ito, di ba? Your second energy. Matured man. Okay? Sino yung matured man na yan? Ibig sabihin nito yung tinatawag na kita mo dito maraming libro. Ano? So, ibig sabihin maaari itong taong ito is well-traveled. Marami siyang napuntahang bansa, di ba? Maaring sa buong buhay niya, bata pa siyang maliit. So, pinag-uusapan natin dito is about the past, the present, and the future. Okay, so kita mo naman dito, it's about your experience, di ba? It's about your expertise. Ibig sabihin nito, sige, kaya ko pa yan. Kaya pa gaya ng iyong balakang. Kaya mo pa sumayaw, something like that. Ay, kaya ko yan. Kita mo, lumiit ka na, nag-isring ka na, di ba? So, kita mo dyan, ha? So, it's about tinatawag dito. Kita mo, puro may mga edad na. So, ibig sabihin, itong Aries na ito is hindi na bata. Nakikita dito, well-traveled. So, this is the second energy. Well-traveled, very well-educated, well-informed, diba? It's like a walking encyclopedia. Mahilig siyang magbasa. Maybe is a bookworm, diba? A bookworm. So, dinidescribe dito, okay?
Ibig sabihin nito, it's about their wisdom, their intelligence. Ayan, kita mo. Diba? Ayan, Yan. So, maaring ito yung tinatawag, may collection siya ng books, di ba? Mahilig siyang magbasa, di ba? So, nakikita yung tinatawag pagiging decency ng taong ito, di ba? So, nakikita dito karangal-rangalan, kadangal-dangalan, okay? So, tingnan natin, Maganda, okay? So, that describe you. Nakikita ko. It's about what you possess, okay? What you possess. Knowledge, what you possess. Education, what you possess, di ba? Yung tinatawag na experience. Okay? Yan ang pinakikita mo dito. Okay. It's like this person is a walking encyclopedia. He knows a lot. Very, very intelligent. It's like creme de la creme. Di ba? Hindi mo pwedeng tawaran ang kanyang tinatawag na karunungan. Yan. So, kita mo, a manifestor, a doer. Yan din describe mo. Dito, ibig sabihin nito, you're a manifestor, a doer, okay? Tinatawag na, anong tawag dito pa yung what you create, you do it, di ba? Yan. Tinatawag alchemist, you're the alchemist of your own destiny. Di ba? Yan. Dito, maybe you're a writer, you're a poet, di ba? You're an actor, maybe you're a politician, a mother, a father, a teacher, di ba? A sergeant, Dito din i-describe, di ba? It's like tinatawag, it's about your confidence is your key to success, di ba? Di ba? It's like hindi mo tinatanggihan, di ba? Yan, It's like tinatawag, your age is not a barrier, di ba? Basta kaya mo to. Your age is not a barrier. Okay? Your next energy. Aries. Okay. Ito yung tinatawag na the Queen of Cups, di ba? So, very, very private ang taong ito. It's like very secretive. It's like tinatawag, ayaw niya, okay? Ayaw niya yung tinatawag na mai-iskandalo, okay? May iskandalo siya, di ba? Sabihin na natin, maaring siya is very, very private about family life niya, di ba? It's like dito, hindi siya showy, okay? Kumbaga dito, sabihin na natin, the past is inside the cups, kaya malaki, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, tinatawag, wala na dapat makaalam. It's like closed book na, di ba? Okay? It's like tinatawag, nangyari na ito, okay? Sarado na ito. Okay? Yan. Kumbaga dito, hindi na dapat itong i-discuss, hindi na ito dapat pag-usapan. Okay? Yan. So, tingnan lang natin, Saan niya ang kumbaga dito yung tinatawag na ayaw mo na itong mabukarkar, di ba? It's like, hindi na ito dapat mabukarkar. This has nothing to do about today, di ba? About my future. Kumbaga dito yung tinatawag na wag na, okay? Ibaon na, di ba? Okay? It's like lalagyan mo na ng susi, nobody can open, di ba? It's like sabihin natin gumawa ka ng life biography ba yan? Life story, okay? Ibig sabihin niyan, sarado na, okay? It's just like a memory, yan So kung kaya dito narito yung tinatawag na the high priestess, di ba? So ibig sabihin nito, you keep your secret, okay? This has to be kept, okay? Whatever is this, okay? Let's say sabihin na natin love life mo, marriage mo, career mo, work mo, children, family. This has to be kept, okay? Yan. It has to be kept. Nobody, hindi kailangan ito'y malaman ng lahat, di ba? Kung ang iyong marriage life is not perfect, nobody. Hindi ito kailangan. Hindi mo kailangan i-justify ba't nagkaroon ng failure sa marriage mo, di ba? About your career, di ba? Something like that. Sabihin na natin dito, nagkaroon man ito ng trauma o yung tinatawag na chaotic o yung tinatawag na abusive, may mga abusive. It's about the past. Ibig sabihin nito,
Hindi na ito kailangang i-brought up. There is no sense, okay? Walang dahilan para ito is buhayin uli. Malaman, ipamalita, pag-usapan, okay? It should be kept, okay? Yan. It's done. Susi na, di ba? So, tingin tayo ng ibang energy nyo, okay? So, hindi na ito mahalaga, di ba? Sa ngayon, hindi na ito mahalaga, okay? Let's not talk about it. Whatever happened in the past, wag na yun, okay? Don't bring it back. Don't bring back, especially kung ito'y memories na hindi maganda, okay? Kung ito'y memories na maganda, why not? Cherish the good memories, di ba? Yan. Keep it to yourself, okay? Kung ito'y masama, don't. Ibig sabihin nito, there is no reason, occasion to bring it up para ito'y pag-usapan, okay? Grudge holder, okay? Ano yan? Sino yan may grudge holder sa inyo? Okay? Yan. Ibig sabihin ito yung tinatawag, may mga galit siguro sila, di ba? Sa iyo, towards you, di ba? Yan. So, maaaring dito rin, di ba? Ibig sabihin nito, okay, let's say sabihin nating family members o baka ikaw, ibig sabihin niyan, tinatawag na wag na natin itong pag-usapan, di ba? Kung sila may mga galit sa inyo, tapos na, di ba? Kumbaga dito, sige, you forgive me. Kaya nga narito ka as a manifestor, as an alchemist, di ba? If you do wrongs to others, forgive me, di ba? Tao ka lang. It's like tinatawag, tao lang ako. Kung sila naman na nagkamali sa iyo, di ba? You forgive them. Sapagkat tao lang sila. So dito nakikita ikaw, 'di ba, as tinatawag na paano mo i-handle ang isang problema, isang sitwasyon, 'di ba? Nagiging ano ka lang dito, yung tinatawag it's about your decency. It's about civil, okay? Napaka-civil mong tao. Yan. How you handle, especially itong mga taong itong may mga grudges towards you. How you handle it, okay? How you talk to them. You're so very, very civil. Karangal-rangalan, kadangal-dangalan, karespeto. Okay, so ano itong grudges na ito? So may kinalaman ito sa tinatawag na the Five of Hearts, di ba? So ibig sabihin, siguro ito'y grudges mga kaaway mo, mga kakompetensya mo, baka kakompetensya mo sa trabaho, di ba? Once upon a time, kaya nag-uusap tayo about your past and the present and the future, mamaya na ang future, di ba? It's like tinatawag, tapusin na natin ito. Okay, whatever happens to us in the past, di ba? Okay, kumbaga dito, wag na tayo na nating ibalik-balikan, di ba? Anong nangyari? The past, that's it, sabi natin the marriage, hindi nagkaroon ng tinatawag success, hindi nag-work out ang marriage. Kaya nga dito, di ba? It's like tinatawag, tinakpan na ito. Para hindi na lumabas yung tinatawag, if there is a baho, di ba? Kahiya-hiya, scandalous, di ba? So, ibig sabihin nito, let's just keep the memories, the good memories. Let's just only talk about the memories, di ba? Yaan. So, whatever is this, sa trabaho man ito, sa mga kolegas mo, sa friends, society, neighbors, sa asawa mo, anak mo, relatives, parents mo man ito, pinsan mo man yan, di ba? Biyanan mo, mga bayaw, hipag. Ibig sabihin niyan, yung mga grudges, they are holding grudges towards you. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na tapusin na, alisin na sa sistema, di ba? Yan. It's kumbaga dito, wala na itong okasyon para ito'y pag-usapan, ibalik, di ba? Kaya dito pinakikita mo, yung pagiging civil mo, okay? Yan, civil. Yan pinakikita mo naman, di ba? Kaya ikaw ito, it's like tinatawag, you're the actor of your life, you are the actor of your pelikula, you are the actor of your Facebook, of your kung ano man yan, di ba? So, tingnan natin about your future, okay? What the future holds for you, mga Aries, okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na finish, it's done. You are done. Okay? Yan. Ito yung tinatawag na hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanila. Diba?
So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, kita mo marami, it's like marami chismoso, usosiro, they want to know your life, di ba? Ano ang iyong move? Kumbaga dito, tinitingnan nila ang iyong kilos, di ba? Maaring pinopost mo sa Facebook, di ba? Yan. Kumbaga dito, narito na rin siguro yung mga tinatawag critics, itong mga tao na ito. Di ba? So, ibig sabihin nito, you have nothing to, it's done, di ba? It's like tinatawag, whatever happens, the damage is already done, di ba? You have nothing to do. You have nothing to explain. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na, move on na, okay? It's like tinatawag, hindi na ito. There is no occasion para ito is pag-usapan, di ba? Para ito is buksan. Para dito yung tinatawag na, tayo is tinatawag na magturuan na lang ng pinggan, magturuan na lang ng daliri, di ba? It's like, kasalanan mo to, di ba? Something like that. Ibig sabihin nito, wala na, okay? Yan. So, whatever they want, it's like tinatawag, kumukuha sila information, nothing. They will not get anything from you. No reaction, no reply, whatsoever. Tapos na, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, tinatawag na, tapos ka na. You don't want drama, di ba? You don't want popularity. You don't want, ibig sabihin nito, wala ka nang pakialam, di ba? Sa kanila, you have nothing to prove, okay, yourself to them. You have nothing to explain, di ba, to them. Yan. So, ibig sabihin nito, you're done, okay? You're done. At papunta ka na sa tinatawag what you want to create for your future, for your tomorrow, for your future. So, it's more about preparing ano itong bagong gusto mong mangyari sa buhay mo. Thank you very much.